Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo? Nagagalak ako na makita kayong muli. Ngunit bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat at tayo ay mananalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito at kami ay nagkita-kita muli. Nawa po, bigyan niyo po ng gabay ang mga batang ito para sa kanilang pagkatuto ngayong araw. Amen. Ayan, bago tayo magsimula ay tignan muna natin kung sino ang lumiban ngayong araw. Mayroon ba sa inyong lumiban? Ayan, mabuti naman kung wala. Nagagalak ako at naririto kayong lahat. Ngayon naman mga bata, ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula. Gusto niyo bang basahan ko kayo ng isang tula? Ayan. Ang pamagat ng ating tula ngayong araw ay Ang Aking Mga Kaibigan. Handa na ba kayong makinig? Makinig kayong mabuti dahil mamaya ako ay mayroong katanungan. Ayan, makinig kayo kay teacher dahil si teacher ay magbabasa ng isang tula. Ang aking mga kaibigan. Ang aking mga kaibigan ay lagi kong maaasahan. Kasama ko kahit saan, nagdadala ng kasiyahan. Kapag ako ay may problema, sila ay lagi kong kasama. Tulong nila ay lagi kong dama, pagdamay ay laging kasama. Tanggap namin ang bawat isa, kahit walang laman ng bulsa. Sa bawat isa ay umaasa, pagsusulit ay laging pasa. Ang ugali man ay iba-iba, kami komportable, walang kaba. Estado'y mataas man ang mababa, kami walang pagkakaiba. Kanya-kanya man ang minamahal, magkakasama sa pagpasyal. Kahit kami hindi sosyal, ang bawat isa'y aming mahal. Nasiyahan ba kayo mga bata? Kung ganon, sagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Ikaw ba ay may kaibigan? Ayan! Siyempre, lahat tayo ay mayroong kaibigan. Ngayon naman ay tignan natin ang unang saknong. Ito. Pagmasdan ninyo dahil narito ang mga katanungan. Sino ang lagi mong maaasahan? Tama! Ang iyong kaibigan dahil sabi nga sa tula, ang aking kaibigan ay lagi kong maaasahan. Ikalawang tanong naman ay, sino ang kasama mo sa kahit saan? Tama, kaibigan pa rin. Ang kaibigan ang kasama mo sa kahit saan. Dahil sabi nga sa tula, kasama ko kahit saan. Ang pinatutungkulan dyan ay iyong kaibigan. At ang ikatlo naman ay, ano ang dala ng kaibigan mo sa'yo? Tama, ang dala ng kaibigan mo sa'yo ay kasiyahan. Dahil sabi nga sa tula, nagdadala ng kasiyahan. Naunawaan ba? Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawa. Tinutulungan ka ba ng inyong kaibigan? Ayan, dapat lang natulungan ka ng iyong kaibigan. Ngayon naman, narito naman ang mga katanungan. Para sa unang tanong, mula sa pangalawang saknong. Una, sino ang kasama mo kapag ikaw ay may problema? Tama, kaibigan. Sabi nga sa tula ay, kapag ako ay may problema, sila ay lagi ko kasama. Ang sila ay tumutungkol sa kaibigan. Ikalawang tanong naman, nadarang mo ba ang tulong nila? Ayan. Sabi nga sa tula, tulong nila ay lagi kong dama. At ang ikatlong tanong naman ay, ano ang hindi mawawala sa inyo? Tama ang pagdamay. Dahil sabi nga sa tula,
pagdamay ay laging kasama. Naunawaan ba? Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong katanungan. Mahalaga ba ang pera sa pagkakaibigan? Tingnan natin. Mula naman sa ikatlong saknong, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang ibig sabihin ng walang laman ang bulsa? Ang ibig sabihin ng walang laman ng bulsa ay ang pagkakaroon ng walang pera o ang walang pera o salapi. Dahil sabi nga sa tula, tanggap namin ang bawat isa kahit walang laman ang bulsa. Ang ikalawang tanong naman ay, tanggap mo ba ang mga kaibigan mo anuman ang meron sila? Siyempre naman, dahil sabi nga sa tula, tanggap namin ang bawat isa kahit walang laman ang bulsa. Dapat lang natanggapin natin ang ating mga kaibigan, meron man o wala silang pera. Ang ikatlong katanungan naman ay, kanino umaasa ang magkakaibigan? Tama. Sa bawat isa. Dahil sabi nga sa tula, sa bawat isa ay umaasa, pagsusulit ay laging pasa. Susunod naman ay, naniniwala ka ba na iisa lang ang uri ng kaibigan? Tayo ay mayroong iba't ibang personalidad at katangian. Kaya natural lamang na mayroon tayong iba-ibang pag-uugali. Ngayon naman, para sa unang tanong, mula sa ika-4 na saknong, ano na nga ang iba-iba? Tama, ugali. Ngayon naman, bakit sila walang kaba? Tama, dahil mula dito, sila ay komportable. At ang panghuli, ano ang basihan kung bakit wala silang pagkakaiba? Tama, ang kanilang estado. Dahil sabi nga sa tula, estado ay mataas man o mababa, kami walang pagkakaiba-iba. Naunawaan ba? Ngayon naman, sagutin natin ito. Namamasyal ba kayo ng mga kaibigan mo? Oo naman. Dapat mamasyal kayo ng mga kaibigan ninyo. Mula sa ika-5 sakno, narito ang mga katanungan. Saan sila magkakasama? Tama, sila ay magkakasama sa pagpasyal. Ikalawa naman, ano ang ibig sabihin ng salitang hindi sosyal? Ang salitang hindi sosyal ay tumutukoy sa pagkakaroon ng simpleng buhay o hindi marangya o hindi mayaman. Dahil sabi nga sa tula, kahit kami hindi sosyal, ang bawat isa ay aming mahal. At ang panghuli, sino ang kanilang mahal? Tama, ang bawat isa. Dahil sabi nga sa tula, ang bawat isa ay aming mahal. Naunawaan ba mga bata? Kung ganon, magsitayo na ang lahat at magpaalam na dahil tayo ay uuwi na. Paalam mga bata, ingat kayo sa inyong pag-uwi.